Patuloy ang pagpapahusay ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura at para mapalakas ang pakikipagkalakalan, balak muli nitong makipagpulong sa mga karatig bansa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paolo Barcelon. Bukas na raw muling makipag-usap ang Japan para mapababa ang taripa nito sa Philippine bananas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, handa raw buksan ng Japan ang usapan kung may mai-offer ang Pilipinas na deal sa Tokyo. Bagay na gusto niya ngayong isang guni sa Department of Trade and Industry para muling mabuksan ang usapan sa bilateral agreements sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon pa kay Laurel, bagamat nasa proseso ngayon ng Pilipinas ng pagsama sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CTTPP na siyang magbubukas ng trade options sa bansa sa mas maraming export market gaya ng UK at Canada, kritikal ang magiging usapan sa pagitan ng Japan at ng ating bansa. I really hope that we can resolve this issue as soon as possible. But of course, they have their position. While the Philippines is also going on the avenue of CPTPP, it's basically an agreement among nations on that we can eventually go duty free into Japan, but might take 5 years to complete. So we are looking at the angle on bilateral agreements in order to speed up the process. Malaking export market ang saging ng bansa sa Japan dahil hindi bababa sa 1 million metric tons ng saging ang inaangkat ng Japan mula sa Pilipinas. Nakakagawa rin ito ng lagpas 700,000 trabaho at nakapag-aambag ng nasa $1 billion taon-taon sa ating ekonomiya. Sa ilalim kasi ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA na pinirmahan ng dalawang bansa noong 2006, may mataas na taripa ang mga saging sa bansa, lalo na pagsapit ng Abril hanggang Setyembre. Lugi kung ikukumpara sa zero o preferential tariffs ng Japan sa saging na galing Cambodia, Laos, Mexico at Vietnam. Gusto sana ng DA na magkaroon ng dahang-dahang pagbaba sa taripa ng saging na ine-export natin sa Japan, tulad ng gradual decrease sa taripa na ini-implement ngayon sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, kung saan gagawin tong zero tariff sa loob ng 5 taon. Samantala, tinawag namang malaking panalo para sa animal industry ang bagong pasang Animal Industry Development and Competitiveness Act o AIDCA. Sa ilalim ng bagong batas, halos 30% ng 20 billion pesos na pondo para sa animal competitiveness ay ilalaan para makabawi sa lugi ang mga animal raiser, lalo na ang mga magbababoy na nadali ng ASF. That will be used for repopulation of lalo na yung ating baboy, no? Ang nawala sa ating baboy 6 million heads. Patuloy naman daw ang pagmamatsyag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga mangingisdang pumapalaot sa West Philippine Sea at panawagan ng bansa sa China, huwag idamay ang mga mangingisda at ang issue ng food security sa patuloy na sigalot sa laot. Para sa Agenda Weekend, Paolo Barcelon, Billionario News Channel.